Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat, isang mapagpalang araw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-proceed no, sa ating panambahan, nais ko lamang pong batiin ang ating mga regular attenders, mga FB Live viewers, at ganun din po sa lahat ng mga miyembro na dumadalo sa ating panambahan. So before we begin with our worship proper, allow me to deliver a few announcement po. Start na po ng ating registration for our Vacation Bible School. Ang cover po nito ay ang mga preschool to high school na gaganapin po sa May 7 to 10. At ganun din May 7 to 9. Apologies po doon sa maling info. Yan. Ganun din po, ina-announce po namin na there will be a breakfast fellowship for men's and ladies ng ating panambahan this coming Saturday at exactly 8 a.m. to 11 a.m. And open na din po no, ang registration ng ating singles camp na ayun po, ang cover po ng mga edad na dadalo sa ito sa gawain ito ay 18 and above. Also, inaanyahan po namin no, ang ating mga FB Live viewers, regular attenders who are interested to join the Saturday class po na pinangungunahan ng ating Deacon Dan. So if you are interested to join a community of people na nais lumago sa kanilang pananampalataya, kindly approach our Deacon Danny Lapitan para po sa Saturday class na ginagawa po niya tuwing 8 p.m. ng gabi sa ganap na Sabado ng araw. Ayan po. And ganun din po ay binabati po namin ng belated happy birthday si Papa Roman who just turned 80 yesterday. At ganun din po binabati namin no, si Nanay Zenny who will be turning 80 sa 14th of this month. So bago po tayo dumako no, sa ating pag-awit sa ating Panginoon, allow me to share a short story. Doon po sa aming institusyon kung saan nagtatrabaho po ako, lagi pong meron kaming isang practice na though hindi naman siya required ay pinapractice na nakararami. No? Karamihan sa amin ay nagkakaroon ng kagalakan, enthusiasm, at higit lalo yung iba, maaaring dala ng takot no? Every time na dumadating yung may-ari ng institusyon. Out of reverence and influence na meron siya. So, bakit ko po ito binabanggit? Ang pagsamba po sa Panginoon ay higit lalong mas importante kesa sa pag-acknowledge sa mga tao na nasa paligid natin. Bagamat anuman ang kanilang mga katayuan sa lipunan, importante na maintindihan natin na walang ibang masihigit na dapat nakatatanggap ng pinakamataas nating papuri kundi ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 95, babasahin ko po ang buong verse. O halik kayo, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pasasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng papuri. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa, ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya, sapagkat ito'y kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa, o parito kayo. Tayo'y sumamba at yumukod, tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat siya ang ating Diyos. At tayo'y bayan ng kanyang pastulan, at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong papagtitigasin ang inyong mga puso gaya ng sa Meriba, gaya ng sa araw ng ilang sa Masa. Nang tuksuhin ako ng mga magulang ninyo at ako'y subukin, bagamat nakita na nila ang gawa ko, 40 taong kinamuhian ko ang lahing iyon at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Kaya sa aking galit, ako ay sumumpa na sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan. Ayun po, makikita po natin dito sa tekstong binasa na ang Panginoon o ang kanyang papuri na tinatanggap ay
nagre-require ng reverence. Hindi po ito tungkol lamang sa pag-awit. No? Ang hinihingi o tinitignan ng ating Panginoon sa tuwing tayo'y naghahandog sa Kanya ng pinakamataas na papuri ay yung puso ng bawat isa sa atin. So, inaanyahan ko po ang lahat na bago po tayo umawit ay magkaroon ng maikling katahimikan. Kausapin po natin ang Panginoon at ibigay po natin sa Kanya ang hiling ng ating mga puso. Higit lalo ang paglilinis sa ating mga nagawang kasalanan at yung hiling na tanggapin niya ang ating papuri. Salamat Panginoon sa katahimikan na amin pong inilagak para po makipag-usap sa inyo. And now, as we prepare to sing our first hymn, which is entitled, Holy, 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 Lord God Almighty, let us lift our hearts in reverence before the one who is perfectly holy. He is unchanging, sovereign, and worthy of all. This hymn reminds us that God's holiness is not distant, but glorious and inviting. Though we are imperfect, we are welcome into His presence through His grace alone. Magsitayo po tayong lahat at awitan po natin ang Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo. As we sing our second hymn, To God Be the Glory, let us turn our hearts to the one who has done great things, not only in history, but in our own lives. Sabi po, this song calls us to remember that all glory belongs to God alone. Our salvation, our hope, and every blessing we receive flow from His grace through Jesus Christ. So as we sing,
let it be a joyful declaration, not of what we have done, but of what He has accomplished. Kantahin po natin, To God be the glory. Para naman po sa pagbasa ng ating scripture sa araw na ito na hahanguin mula sa Matthew 21 verses 20 to 46, tawagan ko po si Brother Mark. Magandang umaga mga babasahin po natin ang teksto mula sa Matthew 21 verses 20 to 46. Bago po natin basahin ito po ang context nito ay ang ating Panginoong Hesus ay nasa templo at in His presence ay nandun yung mga religious leaders. So ito po, babasahin ko na po sa wikang Tagalog. Again, kung ang mga copies po ng iyong mga Bible ay nasa wikang Ingles, sundan nyo lang po yung numbering sa verse na nandito, wikang Pilipino po. Sundan nyo po para sabay-sabay po natin siyang basahin. Starting at verse 28, ano sa palagay nyo? May isang taong dalawang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ayoko." Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, Papunta po ako, ngunit hindi pumunta." Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama?
Sinabi nila, ang una, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masamang babae ay nauna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katwiran at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Verse 33, pakinggan niyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toreng bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba, at pinagbabato ang isa pa. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin na mas marami pa sa nauna, at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-hulihang sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Nang kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Kaya't pagdating ng Panginoon sa ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi ng mga tao sa kanya, sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot ng nakamatayan at ang ubasan ay ipagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa ang kasulatan? Quoting the Psalms. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito ay kamangha-mangha sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang magbibigay ng bungang ito. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin ito ng sinumang mabagsakan niya. Nang marinig ng mga punong pari at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinghaga, nahalata nilang siya'y nagsasalita tungkol sa kanila. Ngunit nang naisin nilang dakpin si Jesus, ay natakot sila sa napakaraming tao sapagkat itinuring nila na siya ay isang propeta. So, konting pagpapaliwanag lang po mga kapatid. So, sa binasa po nating talata, 2 talinghaga ang ginamit ng ating Panginoong Hesus para ilantad or expose ang tunay na kalagayan ng puso ng tao. Una, sa parable of the two sons. So, ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang tunay na pagsunod ay hindi nasusukat sa sinasabi, kundi ito ay nasusukat sa gawa. Mas mahalaga ang pusong nagsisisi at sumusunod kaysa sa pusong salita pero walang gawa. And of course, to drive the point, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng halimbawa using the two most looked down upon na mga tao at that time. Ito yung mga tax collectors and prostitutes. Sila ay, according to him, sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos compared dun sa mga religious leaders that were challenging Jesus at that time. Of course, this is through faith
and repentance. Pangalawa, sa parable of the tenants, ipinakita kung paanong paulit-ulit tinanggihan ng mga tao ang sugo ng Diyos at sa huli, pati ang kanyang anak. Ito ay malinaw na babala laban sa pagtanggi sa ating Panginoong Hesus. Sa kabuuan, mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na pagsisisi, pananampalataya at buhay na nagbubunga, hindi lamang sa panlabas na ginagawa, hindi lang sa panglabas, ngunit ito ay sa tunay na pagsisisi. Naway, mga kapatid, as we arrive sa climax ng ating worship, suriin natin ating sarili. Today is the perfect time as we ready to listen to the Word. Tayo ba ay tunay na sumusunod sa Kanya o tayo ba ay hanggang salita lamang? So that's a challenge for all of us. Yun lamang po. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagkakaloob. Sabi po no sa ating teksto na matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tawagin ko po ang ushers natin to assist. Ganun din po para sa ating mga FB Live viewers, no? Posted po sa ating screen ang ating China Bank account. So if you are moved by the Lord na tumulong sa extension ng kanyang gawain, ay mangyari po lamang na i-consult natin, no? At diyan po tayo mag-refer sa ating screen na posted. Sige po, tayo po manalangin para sa ating kaloob. Aming Amang Diyos, pinasasalamatan po namin kayo sa inyong dakilang gawa sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa aming mga trabaho. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay namin, Panginoon, komportable man o hindi. Naniniwala kami, Panginoon, na ang aming kakayanan na magkaloob sa inyo ay hindi po dala ng takot, Panginoon, sa kung anumang bagay o consequence na nanggagaling sa inyo, but dala po ito ng higit na pasasalamat, Panginoon. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa in advance sa mga mangyayari po sa pamamagitan ng unat higit sa lahat, Panginoon, ng inyong pagkilos at ganoon din po, Panginoon, ng mga kaloob ng congregation nito. Maraming po salamat, aming Amang Diyos. Kayo po mapuri sa aming pong gagawin sa araw na ito. And this we pray, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Now, as we come to our third hymn, awitin po natin ang isang very personal, no, na hymn para po sa lahat sa atin. Kung ang ilan sa atin ay nagkakaroon ng agam-agam, kung sa gitna ba ng ating mga kasalanan, pagkukulang, no, sa ating buhay panalangin, ay tatanggapin ba ng Panginoon yung ating pagpupuri? Isa lang yung nais ng Panginoon na mag-resonate sa ating lahat. It is not something that is in you na nagkukos para tanggapin niya yung inyong papuri, but Jesus paid it all. So awitin po natin ang awiting Jesus paid it all. I hear the Savior say,
Jesus paid it all through Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thy alone can change the leper's spot and melt the heart of stone. Jesus paid it all through Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby Thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of His Lamb. Jesus paid it all through Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all through Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Amen. At ngayon po, dadako naman po tayo sa pagbasa ng ating sermon text na matatagpuan po sa Acts 9, chapter 2, verses 32 to 42. Aniyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi po rito, ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito yung mga saksi kaming lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kanloob ng Espiritu Santo. Verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Last verse, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng mga tinapay at sa pananalangin. Maaari na po tayong mapo. Sa puntong ito, tawagan ko po ang ating pastor para sa kanyang pastoral prayer. Isang magandang umaga po sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa panibagong linggo na ipinagkaloob niya sa atin, sa kanyang pag-iingat sa nakalipas na linggo. We would like to recognize the presence of the Abbott family, no? Si Mama Susan at si Tim. Maraming po salamat
You're very much welcome. At sa atin din mga ibang mga FB Live viewers, no, si Tatay Erning, si Nanay Lydia na nakabalik na sa Gimba, si Papa Roman na nagdiwang ng kanyang momentous birthday kahapon, no, 80th birthday, ang aking ama na nasa mga tahanan, at mga kapatid natin na naka-tune in dahil sila po ay nasa banig ng karamdaman, si Brother Neil at ang bunsong anak ni Sister Cora na si Caleb. Tayo po'y mag-alalahanin sila sa ating pananalangin. Ganun din po, ating ilugog sa Panginoon ang patuloy na ministeryo ng TNC, lalong-lalo na po sa buwang ito at sa susunod na buwan. Bali, next month po ay isang momentous event na mangyayari sa amin bilang isang iglesia. We will be celebrating our 45th church anniversary sa May 31st, at kayo po ay aming inaanyayahan. It would be a whole day celebration. We will be having a guest speaker, si Pastor Rodel Lasco of Trinity Bible Church in San Pablo, Laguna. He will be speaking in the morning and in the afternoon. So sa ating po mga kalalakihan at mga kababaihan ng iglesia, this coming Saturday, April 18, ay meron po tayo, i-resume natin ang ating breakfast fellowship, 8 o'clock to 11 o'clock, at something about the anniversary and also our hosting of Rebap Camp ang ating pag-uusapan this coming Saturday. So tayo po'y dumako sa mga pangkahatang panalangin. Gaya ng aming inawit, O Diyos, na sa iyo lamang ang papuri, sapagkat ikaw ay banal, banal, banal na Diyos. At ang iyong buktong na anak na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo upang hugasan, alisin, takpan ang aming sala sa harapan ng hukuman ng Diyos. Hindi namin maaaring ipagmalaki ang aming mga sariling katwiran, sapagkat ni anumang katwiran ay hindi maaaring katanggap-tanggap sa iyo. Ang aming pinaka-motibo, gaano man ito kadalisay sa aming tingin at sa tingin ng ibang tao, gaya ng nasusulat sa iyong mga salita, ito ay isang maruming basahan. Kaya patuloy po kaming lumalapit na sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, ito lamang ang bukod tanging iyong tinatanggap. Ang katwiran ni Kristo na ibinihis sa aming mga makasalanan na nagsisi at tumalikod sa kasalanan, ang tanging dahilan kung bakit kami ay maaaring tanggapin ng isang banal at matuwid na Diyos. Nagpapasalamat kami sa patuloy na buhay na iginagawad mo sa bawat isa sa amin. Partikular sa dalawa naming mahal sa buhay na kayo po ang patuloy na nagpapala sa kanilang buhay. Kay Papa Roman sa kanyang momentous 80th birthday kahapon, kay Nanay Seni, this coming Tuesday, Lord willing, ay magdiriwang din ang kanyang 80th birthday. At maging sa aming mga patuloy na FB Live viewers, dahil po sa kanilang katandaan ay hindi na naming makasama, subalit sila ay masipag at matyagang nakatunghay upang makinabang ang kanilang kaluluwa sa pangangaral at pagtuturo ng iyong salita. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, kahapon sa kagabi sa nasimulang evangelistic Bible study sa aming mga attenders. At dalangin po namin sa pangunguna ng aming eldership in training, si Deacon Danny, sa kanyang pangunguna sa lingguhang pag-aaral na ito. At kasangkapanin mo siya, O Diyos, sa pangalawang bahagi at sa pangalawang pangkat ng pangangaral sa umagang ito bilang pagpapatuloy sa paggunita sa Resurrection Sunday. Dalangin po namin na gamitin mo siya para sa paghamon sa mga kaluluwang walang ugnayan kay Kristo. Tunay na makita ang aming karumihan at walang kalagayang magagampanan maliban ang dugo ni Kristo at ang katwiran ni Kristo. Ganon din, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa unang linggo ng registration para sa Rebap Camp ng singles. At salamat sa magandang turnout. Patuloy po naming nilalapit, O Diyos, ang paghahanda ng aming mga singles para po sa naturang gawain. Tinataas din namin, O Diyos, ang pagtitipon ng mga kalalaki at kababaihan
sa darating na Sabado. Samahan mo kami sa aming breakfast fellowship at sa aming mga pagpupulong, lalong-lalo na sa mga practical na bagay na aming paghahanda na may kinalaman sa susunod na buwan naming pagdiriwang ng aming anibersaryo at sa aming paghahanda sa bilang naatasan sa aming Rebap Family Camp sa 2028. Dalangin po namin ang mga lingkod mong gagamitin at ang mga taong itinalaga na puspusin mo ng karunungan para po sa gawaing ito. Tinataas ka rin namin, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang manggagamot sa mga kapatid namin na nakaratay sa banig ng karamdaman at ang mga miyembro namin ng pamilya. Dalangin po namin si Caleb, dalangin din po namin si Brother Neil na sila po ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Kayo po ang pagpanauli ng kanilang lakas at katawan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin sa araw ng bukas. Dinudulog din po namin, O Diyos, ang aming pong Vacation Bible School sa susunod na buwan. Hinihiling din po namin ang paghahanda, lalong-lalo na po ng mga Sunday School teachers and volunteers. Tinataas ka po namin sa gawaing ito na ang mga bata ay matamnan namin ang iyong salita upang maging gabay ng kanilang paglaki. Dalangin din po namin, O Diyos, ang patuloy na kaguluhan na nangyayari sa gitnang silangan, na buong mundo, O Diyos, ang apektado. Nilalapit po namin ang aming mga kababayan, particularly ang mga jeepney drivers na malaking epekto sa kanilang hanap buhay at kabuhayan. Ang labis, O Diyos, ng pagtaas ng krudo at langis na pumipilay at pumipinsala sa kanilang kabuhayan. Tinalapit po namin na kayo po nawa ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng ahensya ng aming pamahalaan at mabawasan nawa, O Diyos, ang labis na kasakiman at korupsyon na nangyayari sa aming bansa. Hindi kami, Panginoon, nagbubulag-bulagan at hindi na rin po bulag ang sambayan ng Pilipino sa nangyayari, O Diyos, sa aming pamahalaan. Subalit ang lahat ng ito, O Diyos, ay alam namin sa pamamagitan ng iyong soberanong kapahintulutan. Sa gitna nito at sa dulo nito, ang lahat ay mauuwi sa iyong kapurihan. Kami, O Diyos, na iyong mga anak ay patuloy na magtitiwala sa iyong mga salita na hindi mo papahintulutang hindi maparusahan ang may sala. Hindi man namin makita, O Diyos, sa aming lifetime, but in your second coming, your righteous judgment will be ushered. And we are holding to that promise. At dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito na mangusap ka sa pagtuturo ng iyong salita, sa mensahe ng mga awitin, tunay na maging kaaliwan ito, O Diyos, at hamon sa bawat isa. Sa iyong mataas sa papurit pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Gayun din po sa aming mga bisita sa family ni Mark, si kay Ate Susan at kay Tim. Welcome sa aming panambahan ngayong umaga. Ang Ranker, isang website na nagpapahayag, nagpapakita na regarding sa mga ranking ng mga tao, sa mga kanilang mga accomplishment, isa sa mga pinakita nila ay yung top 40 na magagaling na mga orator or speaker ng kanya-kanyang kapanahunan. At dalawa dito, ang nakita ko ay si John Maxwell, no? Kung kilala niyo siya, marami siyang librong ginawa, ganyan din yung sikat na mga libro na Bible, the Maxwell Study Bible. At ganyan din po si Tim Keller, isa rin pong theologian, at sinasabing ang mga taong to ay magagaling magsalita, no? Magagaling silang magpahayag ng salita ng Diyos. Then sa atin, sa local, meron din tayo, kabilang dyan si Carlos Garcia, dating presidente ng Pilipinas, na sinasabi na kabilang sa magagaling magsalita nito. At si Graciano Lopez Haina, sa history natin, alam natin siya ay isang journalist at siya ang siya yung editor or yung tagalimbag ng La Solidaridad o Solidarity sa English,
At then kaibigan siya nila Jose Rizal at Marcelo del Pilar. No, sila po yung mga nag-incite ng rebellion or yung pag-aalsa laban sa Spanish government. At dahil sa galing ng pananalita ng mga taong ito, ay tunay na maraming tao ang nakikinig at naaakit sa kanilang pananalita. Pero dito sa ating pong part 2, the resurrection, the foundation of the apostolic preaching and Christian faith, muli isang tao ang naging outstanding bukod sa kanyang kagalingan, no, yung biglang katalinuhan sa pag-appeal kung paano i-represent ang gospel, kung paano niya pinresent ang gospel, ay may isang tao na magaling rin magsalita. No, hindi siya katulad ng mga nabanggit natin tao na mga maaring college graduate, galing sa mga prominenteng pamilya, pero isang taong to muli, isang mangingisda. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit, siya ay naging isang magdakila o magaling na orator or speaker. At ang tinutukoy po natin ay si Pedro. So muli, ano ang mensahe sa atin ng ating ikalawang bahagi ng ating pagpapahayag? Una, makita po natin dito na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay may kasamang pagpapala at comfort o yung pang-aaliw. Christ's resurrection is a promise with blessings and comfort. Ikalawa, the apostles, eyewitness of history, the resurrection. Ang mga apostol po ay saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ikatlong mensaheng pinapakita sa atin dito ay si Pedro po, no, ang kanyang pagpapahayag ng pagka-Diyos ni Jesus. Peter's theological proclamation of Jesus. At ikaapat, the empowerment of the Holy Spirit. Ang pagbibigay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa mga apostol, partikular kay Pedro. Tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na inilalapit namin sa iyo ang umagang ito at patuloy na dinadalangin ang banal mong Espiritu Santo ang sumaaming kalagitnaan at siya nga po, O Diyos, ang gumabay sa amin at siya po ang mag-illuminate, siya po ang magbigay linaw, kaliwanagan at gabay tungo sa amin pong sapat na pangunawa patungkol po sa iyong salita. Nawa nga po, O Diyos, sa umagang ito ay patuloy mo kaming samahan at ang aming pong panambahan ay maging pagpapala sa amin at ito nga po, O Diyos, ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Muli, Ama, yan po yung aming dalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po sa ating teksto, no, maaring magkaroon tayo ng katanungan. Ano ba bakit ba kinakailangan muling mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Well, nung una po natin pagpapahayag ay nakita natin ang ilan sa mga pangangailangan. Bakit kailangan muling mabuhay ang Panginoong Jesucristo? No, pero dito po muli balikan po natin na ang pagkabuhay, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay nagdulot ng mga sumusunod na pangyayari. Di ba? Kung way back sa balikan natin ng Acts chapter 2 verses 25 to 28, makita po natin dito na doon na kinote ni Pedro si Haring David sa Psalm 16 verses 8 to 11. No, in Psalm 16 verse 8 to 11, ano ba sinasabi doon? Ito po ay, ang konteksto po noon ay pinapatunayan ni Pedro na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Jesus will resurrect, muli siyang babangon mula sa libingan. At alam niyo ba na ang prophecy na ito, yung binabanggit ni Pedro, ito ay propesiya na binanggit 250 years or to 400 years ang difference mula nung ipahayag ito hanggang sa panahon ng Acts o ng panahon nila Pedro. Ganong katagal po, ganong kahaba
At dito rin po, no, pinakita ni Pedro na ang kamatayan ay tinalo na. Tinalo ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagkabuhay, ang kamatayan nga, no, ay kanyang ginapi. Pero wag po nating isipin na hindi na tayo mamamatay physically. Sinabi po natin na ang kapangyarihan ng kamatayan ay tinalo na ng ating Panginoon Jesucristo. Ito'y kanya na sinira, pero hindi po natin sinabi na ito ay totally destroyed or totally na tinanggal na. Hindi po. Tinalo po siya ng ating Panginoon Jesucristo, pero ang kamatayan po, ang final na pagkawala nito o yung pagkagapi nito ay mangyayari saan? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya wag po kayong magtaka bakit patuloy tayo namamatay. Yes, physically, mamamatay tayo dahil kahit na po nagtagumpay na ang ating Panginoon Jesucristo, pero ang panghahawak nito, yung kapangyarihan nito, ay kanya na pong sinira. No, sa 1 Corinthians chapter 15, kung babasahin po natin ang buong chapter, makikita natin doon ay, na ang kamatayan ay tunay nga pong pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa ating mensahe, Christ's resurrection is a promise with blessings and comfort. Ano ba ang resulta ng resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Christ's resurrection empowers the church. Binigyan niya ng lakas, binigyan niya ng kapangyarihan ng iglesia. Ang mga iglesia po nung panahon nila Pedro, wala ho silang wala silang mga bagay na pwede nilang pagmalaki. Wala ho silang mga bagay na masasabi na talagang overflowing sa kanila. Kagaya po ng mga iniisip ng ibang mga tao ngayon, pag sinabing Christian church, ano po ang naiisip kaagad natin? Di ho ba yung mga malalaking church? Lalo na, yung misis ko, talagang gulat na gulat siya sa isang church na kanyang napuntahan. Sabi niya, Tay, ang laki pala ng church na yun. Ang laki ng parking nila. No, yung room na yung church natin, yung floor area ng church natin, room lang para sa Bible study nila. No? Which na alam ko, totoo yun dahil ilang beses na ako napunta sa church na yun. Ang iglesia ng mga panahon na yun, ay walang mga ganong malalaking church. Wala silang building na malalaki. Wala silang sobra-sobrang pera. Mga miyembro nila ay walang impluensya sa political na sitwasyon o political influence. Yung mga social status ng mga miyembro nila ay hindi katulad ng ibang mega churches. Di ba? Minsan pag tinanong, ay yung artista na yan, member ng Victory yan eh. Di ba? Identify ka agad kung siya membro. Minsan sabi, ay, membro ng CCF yan, yung mayayaman na yan. No? Pero yung panahon ng mga Acts chapter 2, wala silang ganoong mga membro. Social status nila hindi masasabing nasa matataas na level. Pero, hindi po tayo dapat mainggit, hindi po tayo dapat ma-discourage. Wala ho tayong building na kasing laki ng mga ganung church. Although yung iba nga, tinatanong, ilang square meter yung church nyo? 300. Malaki na. Ganun ang sagot ng iba pag narinig. Parang naliliitan pa yata. Pero sa iba, ang laki na nito. Well, kumpara sa ibang churches, yes, talagang medyo maliit pa rin siya. Pero it doesn't mean na dapat ma-discourage tayo o manlupaypay tayo at nawalan tayo ng puso. Bakit? Dahil po ang Holy Spirit na kumilos noong Acts chapter 2 at kumikilos sa ating kalagitnaan ngayon ay parehas na Holy Spirit nung panahon ni Peter hanggang sa ngayon. It's the same Holy Spirit that is working on them and that Spirit is also working on us. Hindi po nagkaiba, hindi po nagbago ang Holy Spirit na yon. Wala tayong ganong resources, wala tayong malalaking building, pero the same Holy Spirit is the same Spirit that is working with us. Hindi po nagbago. So,
ang isa pa po sa resulta ng resurrection ng ating Panginoon sa Kristo, isang comfort pa sa atin, ang mga believers ay hindi na believers are no longer enslaved to sin. Yes, we sin. Kakasala tayo bilang mananampalataya, pero hindi ito nangangahulugan na tayo ay alipin pa rin ng kasalanan. Although may mga maririnig tayo, mga Kristiyano, hanggang sa panahon na ito, ay alipin ng iisang kasalanan o ng partikular na kasalanan. Di ba? Katulad ni Pablo, may sinasabi siya na mayroong isang bagay, may thorn in the flesh siya. At iba-ibang interpretasyon, at ang isang interpretation doon ay may kasalanan raw si Pablo na hirap, na i-give up. Ang iba naman ay talagang physical na paghihirap o sakit. Well, maggagayon man, ang pinapakita lang po sa atin dito ng teksto, yes, the believer will sin, bumabagsak tayo sa kasalanan, pero hindi na tayo alipin ng kasalanan. We have the grace of God to resist the sin or our every kind of sin. Romans chapter 6 verse 6. Romans chapter 6 verse 6. Ano sabi dito? Dapat nating malaman ito na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya sa krus upang ang makasalanang pagkatao ay mamatay. At nang hindi na tayo pagharian pa ng kasalanan. So dito sa Romans chapter 6 verse 6 sinasabi, yung paghahari ng kasalanan ay wala na sa atin. Ito ay tinanggal na. Ito ay sinoppress na. Ito ay kasama na sa tinalo ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Then, ikatlo, the church lives in hope. Ang iglesia natin ngayon nabubuhay na may pag-asa at hindi ng may takot. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay nagtalaga na, ginagaranti na, at sinisigurado niya na ang kahihinatnan ng bawat iglesia o ng mga bawat mananampalataya. Sa Matthew chapter 16 verse 18, Matthew 16:18, pinangako ng ating Panginoong Jesucristo dito na ang gate ng hell o yung pintuan ng kamatayan o ng kamatayan hindi na po magprevail against His church. The survival growth of the church depend on Christ. It depends sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo at ang survival ng church ay hindi po nakabase sa ating kapangyarihan o sa ating kakayanan kung hindi ito po ay nakabase kay Kristo. Ang isang church po ay magpipersevere hindi po dahil magagaling ang kanyang membro, hindi dahil matatalino ang mga membro nito, kung hindi ang Diyos, si Kristo mismo ang gumagawa, ang nagbibigay ng biyaya upang ang iglesyang yan ay magpersevere o manatili. Yes, may malalaking churches, pero kung papansinin nyo, every year, nagbabago ang membership nila. Yung iba nawawala, lilipat ng ibang church. Yung iba, bagong dating, then lilipat ng ibang church. So doon makita po natin, yung pagkilos ng Espiritu ay tunay nga po na binabase nila sa kanilang sariling kagustuhan at hindi dahil sa normal na pagkilos ng ating Panginoon. Bakit po mag-prevail ang church? Bakit siya mananatili? Bakit siya mag-persevere? Dahil ito po ang pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ang bawat iglesia po, ang bawat tunay na iglesia ng Diyos ay haharap sa iba't ibang uri ng suffering o ng paghihirap. Minsan nga po, mababalitaan natin sa mga Christian church ay humaharap sa tunay na pagsubok o mga threat ng buhay o kamatayan, but they persevere. Bakit? Dahil po sa ating Panginoong Jesucristo.
At ang church history natin, kung babasahin po natin, ating makikita na even in the times of persecution, sa oras ng persecution, ng paghihirap, ng pag-uusig, dahil alam po nila at naniniwala sila na ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay, ito po ay nagbibigay lakas sa kanila. Ito'y nagpapatatag sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pagiging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos rather than sa halip na sila ay makaramdam ng discouragement. So ito po ang hamon sa ating lahat. Bilang miyembro ng TNC o bilang isang mananampalataya, ikaw ba ay masigasig? Ikaw ba ay punong-puno ng kalakasan at ng pagnanais na ipahayag ang iyong pananampalataya, ipahayag ang salita ng Diyos at ipakita sa bawat tao, believer man o hindi mananampalataya, na ang iglesia natin is ruled by Christ. At ito pong iglesia na ito ay tunay nga po na sumasamba sa tunay na Diyos. So do not lose heart. Isa ito sa mga challenge sa atin. Kung nakikita natin na parang ang bagal lumago ng ating iglesia sa numero. No, hindi katulad ng ibang churches, ang bilis raw nilang lumaki sa numbers. Muli, ang parehas na banal na Espiritu Santo ang kumikilos sa atin, sa ating kalagitnaan, ay kaparehas din ng Espiritu Santo na kumikilos noong panahon nila Peter. So hindi po tayo dapat ma-discourage dahil ang Holy Spirit na yan, ang kapangyarihan na yan na kumilos noong panahon na yon, ay siya rin pong kumikilos sa ating panahon ngayon. Wag po tayong ma-discourage. Instead, be encouraged. Yes, wala po tayong mga skyscraper na buildings na bilang iglesia o bilang ating meeting place. Wala tayong political influence sa ating gobyerno. But, let us all remember the Holy Spirit, the same. No, po siya, no? Parehas po siya dati hanggang ngayon at hindi siya magbabago. Ang pagbuhay pong muli ng ating Panginoong Kristo, ito po ay isang everlasting freedom natin mula sa kasalanan. Na ito po ay mangyayari o makukuha lamang ng isang tao kung siya'y tunay na magsisisi at mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At tayo bilang mga Kristiyano, kayo naman nagsasabing kayo'y Kristiyano, dahil kayo nagtiwala kay Kristo, dahil inilagak ninyo inyong pagtitiwala kay Kristo, as far as God is concerned, your sin has ceased to be. Tinanggal na, binayaran na, at ito po ay inako ng ating Panginoong Kristo. God laid it on Jesus Christ, your substitute. Instead na ikaw mamatay dahil sa iyong kasalanan, instead na ikaw ang dapat parusahan dahil sa iyong kasalanan, kinuha ito ng ating Panginoong Kristo, pinalitan kanya. Ipinalit ng Panginoong Kristo ang kanyang sarili para sa iyong at para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Christ is ever willing to receive us when we come to Him and to blot out our transgression. Ito pong encouragement o hamon sa mga wala pa kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo, repent, and acknowledge that Jesus Christ is Lord. At ito po isa pang blessing sa atin ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. If Christ was cursed for you, you cannot be cursed again. Kung si Kristo po ay isinumpa dahil sa ating mga kasalanan, wala nang pwede pa magsumpa sa iyo. Alam niyo ho ba na ang isang makasalanan ay isinumpa? Tayo na dating makasalanan ay isinumpa dahil sa ating kasalanan? Galatians chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 verse 13, ano sabi dito? Subalit si Kristo ay isinumpa para sa atin at tinubos niya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Ayon nga sa nakasulat,
sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Dito pinapakita na Christ was cursed when He was crucified. Bakit? Dahil po sa ating kasalanan. So mga kaibigan namin, sa iba pa mga kakilala namin, ito po ay very comforting news. Ito po ay isang nakakapang-aliw na kaalaman na ang Panginoong Jesucristo dahil sa iyo, dahil sa ating kasalanan, siya ang sinumpa. At tayong mga pinalitan niya o tinubos niya sa ating mga kasalanan, hindi na po tayo ang isinumpa dahil nagtiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Be of good cheer, magdiwang ka, matuwa ka. Kung ang Panginoong Jesucristo ay sinumpa dahil sa ating kasalanan, ang curse na yon ay hindi na muling ibibigay sa iyo. Inako na yon ng Panginoong Jesucristo at ito'y binayaran niya ng kanyang buhay. At para po doon sa mga hindi pa nagsisisi at nagsisipagsuko ng kanilang buhay kay Kristo, sa mga oras na ito, magsisi ka. Gawin mo ito ngayon at sinisigurado ko sa iyo na ang pagsumpa na yan, gawa ng kasalanan, ito ay tatanggalin ni Kristo. So muli, ang challenge, are you in the right relationship with Christ? If not, you must come into your senses. Dapat sa iyong sariling kaisipan, sa iyong katalinuhan ay nakikita mo na ikaw ay isang tao na namumuhay sa ilalim ng poot ng Diyos. At ang poot ng Diyos na yan at ang judgment ng Diyos na yan matatanggal lamang kung ikaw ay tunay na lalapit kay Kristo at tunay na magsisisi sa iyong mga kasalanan. Repent and confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and Savior. Lumapit ka kay Kristo, yumukod ka sa kanyang harapan at hilingin mo ang kanyang kapatawaran. Ito lamang ang tanging paraan upang makatakas ka sa kanyang galit. Diba sinabi nga ni Spurgeon, and I quote, bakit kailangan mong manampalataya kay Kristo? Dahil ikaw ay isang dakilang makasalanan at ang Panginoong Hesukristo ay isang dakilang manliligtas. You are a great sinner, but Christ is a great Savior. So, yun ang reason bakit kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Then, sa ating pong second message, the Apostles' Eyewitness of History, Peter declares, pinahayag ni Peter that Jesus, itong Kristo na ito ay muling binangon, muling binuhay ng ating Diyos. At sabi ni Kristo, ni Pedro, ang sabi niya, at kami ay saksi doon. Kami mga apostol ay nasaksihan ito. Ang pinupunto po dito ni Pedro ay the cross o yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay hindi po aksidente. Sa halip, ito'y pinahintulutan ng Diyos. Ito'y itinalaganan ng Diyos na mangyayari para sa katubusan ng bawat mananampalataya. Isaiah chapter 53, yung buong text, buong chapter pong yon ay maliwanag na sinasabi kung papaano ang pagtubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. The Messiah will truly die, sabi ni Pedro, but will rise from the dead, then the Lord Jesus would not remain dead. Pong pinapahayag ni Pedro, nasaksihan namin ito. At ang resurrection ng ating Panginoon Jesucristo, sabi ni Pedro, natupad nito ang mga hula sa lumang tipan, sa Psalm 16 verses 8 to 11. At ito'y naganap sa Acts chapter 2, 25 to 28. The exaltation of the Messiah, Psalms 110 verse 1. Psalm 110 verse 1, ang sinabi dito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo.
Ang kamatayan po ng Messiah ay ano po raw, according to sa kanyang mga plano ng Diyos, according to God's plan. At ito nga po ay ano, hindi po isang bagay na naganap ng tsamba lamang o nagkataon. Ito po ay tunay na nangyari, ito historical, at ang Christianity ay rooted, ito po ay siyang pinag-ugatan ng mga Christian faith natin ngayon. In Christ's resurrection is rooted historically sa mga events na ito. The resurrection is not symbolic or mythological. Hindi po isang bagay lamang to na alamat o mga sabi-sabi lamang o urban legend. Ito po ay tunay na naganap. Then, sa third message, Peter's theological proclamation of Jesus. Verse 36 ng ating pong teksto, verse 36, chapter 2, verse 36 ng Acts, kaya dapat malaman ng buong sambayan ng Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay itinalaga ng Diyos na Panginoon at Kristo. Note, tignan po na, tandaan po natin, ang iba pong translation ay gumamit ng salita na God has made Him both Lord and Christ. Sa Greek word po na ginamit dito na made, ito po ay epoiasan sa Greek. Meaning sa English, appointing, establishing, or declaring. At sa context po na sinasabi ni Pedro, mas convenient po o mas maganda pong gamitin o i-adapt ang translation na declaring, not appointing. Kapag sinabi po ng Scripture ang Panginoong Jesucristo ay naupo sa kanang kamay ng Diyos, ito po ay higit pa sa salitang appointing. Higit po ito sa pagtatalaga. Higit pa ito sa pag-appoint. It is a supreme declaration, a divine proclamation. So, dito po atin pong i-adapt ang translation na declaring. God declared that Jesus Christ is Lord and Savior. Through His resurrection and exaltation, He was declared or pronounced bilang Panginoon ng lahat at bilang tagapagligtas ng mga hinirang. Lordship and Savior implication. Ano ba implication nito sa atin? Hindi mo pwedeng i-separate si Jesus bilang tagapagligtas at bilang Panginoon. Savior and Lordship of Christ is always what? Lagi po itong magkasama at hindi mo pwedeng tanggapin o paniwalaan si Kristo o i-acknowledge si Kristo bilang Panginoon lamang. Dapat kilalanin mo rin ang kanyang pagiging manliligtas at hindi mo pwedeng i-acknowledge si Kristo bilang Savior o manliligtas lamang without accepting His Lordship. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagiging tagapagligtas ni Kristo at kanyang kanyang pagiging Panginoon. Ang Bible po, yung gospel, ay tayo tinatawagang magsisi at isubmit ang ating sarili sa authority ni Christ. Ibig pong sabihin nito, repent and submission ay lordship and Savior, or Savior and Lordship. Saving faith acknowledge Christ's rightful rule. Siya ang iyong Panginoon, siya ang iyong Master, si Christ ang iyong tagapagligtas at wala nang iba. At ang dalawang bagay na ito ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. So kung anong application sa atin ng pagiging Lordship ni Christ at ng pagiging Savior? Christ sitting at the right hand of God must be our motivation. Ito po ang dapat na nagtutulak sa atin na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi tayo dapat na magpakahirap pa o pahirapan ng ating sarili
upang maligtas sa kasalanan. Christ's work on the cross is enough. It has already accomplished our salvation. Natupad na nito at ginampanan na nito ang mga kailangan upang tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan. Christ sitting at the right hand of God should be our motivation upang mamuhay ng may kabanalan. Let your priorities focus more on the spiritual things, sa mga bagay na nagbibigay karangalan o luwalhati sa ating Panginoong Kristo. At yan ang topic namin kagabi. Ano ang relasyon ng manlilikha sa kanyang nilikha? May rightful claim sa atin si Christ. At ang claim na yan ay to give Him glory, to glorify Him, to luwalhatiin natin si Kristo sa ating buhay. Christ sitting at the right hand of God must be our motivation to trust God that Christ's resurrection. No, ito po yung nagbigay sa atin upang mag-endure ng mga trials, maglabanan ng temptasyon, knowing ng ating pong dakilang tagapagtubos ay victorious sa mga bagay na ito. Then lastly, ating message, number 4, the empowerment of the Holy Spirit. Acts chapter 2, verse 33. Dahil iniluklok siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong banal na Espiritu, nakikita at naririnig niyo ito na ibinuhos sa amin ngayon. No, itong banal na Espiritu Santo na ito ay binigyan ng kakayanan, binigyan ng kapangyarihan si Pedro sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tapang, ng lakas ng loob na ipahayag ang salita ng Diyos nang walang takot. The Holy Spirit empowers Peter by making Peter a good orator or speaker. Muli, no, isang fisherman na hindi nakatungtong ng college yet nung nagsalita, libu-libong tao ang nakikinig. When he make his argument, di ba, nung last preaching natin, pinakita ni Pedro na kaya niyang arukin, kaya niyang pasukin ang mga logic ng mga tao, kaya niyang pasukin ang kanilang katalinuhan. At itong mga bagay na ito ay dahil sa pagbibigay sa kanyang ng Holy Spirit ng kapangyarihan. Peter delivers a clear, undeniable sermon. Pinaliwanag niya mga bagay na hindi pangkaraniwan, katulad ng speaking of tongues. Pinaliwanag yan ni Peter, chapter 2 ng Acts. Ito po ay sabi ni Peter, ang mga bagay na ito, miracles, speaking of tongues, mga vision, ito po ay fulfillment ng propesiya ni Propeta Joel. And imagine that, a fisherman explaining yung mga bagay na yon na pinapropesiya pa sa Old Testament. The Holy Spirit empowers Peter, the power to deliver ang convincing sermon. Isang makapangyarihang sermon, verses 38 to 39. Ito po yung sinabi ng teksto sa atin. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig nila sinabi ni Pedro, kaya't nagtanong sila kay Pedro at sa iba pang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, talikuran nyo ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin kayo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Verse 39, sapagkat para sa inyo ang pangako at para sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa lahat ng tatawagin ng ating Panginoon Diyos tungo sa Kanya. The Holy Spirit gave Peter or made Peter a Christ-centered preacher.
Ito po ang binigay na kapangyarihan ng Holy Spirit kay Peter. Ano ba ibig sabihin ng Christ-centered preacher? Ito po ay nagpapakita na ang mga sermon o si Peter, ang kanya pong mga ginagawa o yung sinapahayag, ito po lahat ay nagpapakita kung sino si Kristo. Ito pong kanyang pagpapahayag, ipinapakita kung ano ang ginawa ni Kristo at ang mga sinasabi ni pinapahayag ni Pedro, pinasabi niya dito na ang bawat punto ng kanyang mensahe ay ang Panginoong Hesukristo. So sa lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, let us always remember na sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, laging sentro o laging ando doon ang pagbibigay diin sa ating Panginoong Hesukristo. The Holy Spirit gave Peter the power to deliver a Christ-centered sermon. What is a Christ-centered sermon? Yan, si Pastor Manolo nangingiti. Mukhang nabasa niya yung libro na yon. No? A sermon focused heavily on Jesus. It is a Christ-centered sermon. Na ang sermon natin ay nakapokus at binibigyan diin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang miracle, a sermon focused on Christ's crucifixion, na sinasabi ni Peter sa mga taga-Israelita na kayo'y accountable dun Nung ipako ang Panginoong Jesucristo sa krus, kayo ang dapat managot dun o may pananagutan kayo dahil ipinapako nyo sa krus ang isang taong walang kasalanan. A Christ-centered sermon is a sermon focuses on Christ's resurrection. Nagbibigay diin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po a Christ-centered sermon. A sermon focuses on Christ's exaltation as Lord and Messiah bilang tagapagligtas at Panginoon. At ito po ang kagandahan, the beauty, ang kapangyarihan ng Christ-centered preaching. Ito po ay lagi may positibong resulta. It will produce a true convert. Ito po ay magproproduce ng tunay na mananampalataya. Sa verse 40 to 42. Ano sabi dito? Marami pang sinabi si Pedro bilang patunay upang sila'y himukin. Nakiusap siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa masamang lahing ito, kaya't magpabautismo ang tumatanggap sa kanyang sinabi. At ng mga araw na iyon, may 3,000 katao ang nadagdag sa mga alagad. Masigasig silang nanatili sa mga turo ng apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. At lahat po ng mga bagay na ito ay naging posible, lahat ng bagay na ito ay naganap. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Buhay po ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang pagbangon mula sa mga patay ay totoo. So in conclusion, at kung hindi po muling binuhay si Kristo, ano po tayo ngayon? Kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. 1 Corinthians o 1 Korinto 15 versikulo 17. Dito po maliwanag sinasabi, kung hindi po muling binuhay ang Panginoon Jesucristo, tayo'y mananatiling makasalanan, tayo po ay mananatiling isinumpa, at bawat isa sa atin ay patungo na sa impyerno. At isa po sa mga tinanong kagabi, paano raw po yung mga papunta na sa hell na sinasabi ay hindi naniniwala, di ba mapunta ako sa impyerno? Basta mabubuhay ako sa mundong ito nang walang Diyos. Well, nasasabi nila yon dahil hindi pa nila napupuntahan ng impyerno. At pag napunta ka doon,
wala na pong daan o wala nang exit para makaalis doon. Our faith is futile. Walang halaga ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo. At ang ating pananampalataya ay joke-joke lang yan. Diba? Hindi yan totoo. Dahil hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Pero hindi po ganoon ang kalagayan. Ang nangyari, muling nabuhay ang Panginoong Kristo mula sa kanyang kamatayan, muling nabuhay ang Panginoong Kristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ito ang nagbigay buhay sa atin. Ito ang foundation, ito ang pundasyon ng pagpapahayag ng salita o pagpapahayag ng mga apostol ng kanilang mga sermon, ng salita ng Diyos. At ito rin po ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na walang makakarebat or walang makakapagkaila na ikaw ay muling nabuhay at kami pong mga mananampalataya ay nagpapatotoo dahil alam po namin, nakikita namin, nararamdaman namin at nararanasan namin ang iyo pong presensya, ang iyo pong muling pagkabuhay ay tunay nga po, O Diyos, na nagsusustain sa amin po bilang mga mananampalataya na nakikipaglaban sa kasalanan. Yes, Lord, we do believe na we can commit sins. Maaari pa kami magkasala, pero yung pagkakasala na to, yung paggawa ng kasalanan, ay hindi po kaya kaming alipingin muli at diktahan kung ano ang aming gagawin. Dahil po ang yung biyaya ay sapat upang labanan ng mga temptation na ito, yung mga snare ni Satan ay pwede po namin talunin dahil ikaw nga po, O Diyos, ay muling nabuhay. So we praise you, O Lord, we praise you, O God, and truly na ikaw lamang ang tunay na Diyos, tunay na Panginoon, at tunay na tagapagligtas. Muli, Ama, kapurihan at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Deacon Dan, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, punto pong ito, minanyayan ko po lahat na magkaroon ng saglit na katahimikan para po sa pagninilay-nilay sa atin pong narinig. Probably most of us have heard of the lines, "Pex man, mamatay man," lalo doon sa mga bata. This only shows na yung mga kabataan na nakakasalamuha natin sa paligid is very certain of the truth that they hold. Na even to yung pangangako na mamatay man, totoo yung sinasabi ko, no? Ma-observe natin sa Biblia that when Jesus resurrected, the disciple became bolder in their faith even to the point of death. No, ganun po yung confidence na hawak-hawak nila na maging sa bingit ng kamatayan, ipaglalaban nila yung kanilang confidence na bit-bit dahil nakita nila nag-resurrect ang Panginoon. Because they have high hope that our resurrected King will hold them fast. Our faith may be shaken, our strength may fail, but Jesus will never let go of those He has redeemed. Our security is not in how tight we hold to Him, but how faithfully He holds unto us. So as we sing, invite ko po kayong lahat na tumayo. Let it be a deep assurance that through every trial, weakness, and fear, He will hold us fast. When my faith will fail, cry
must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. Both by Him at such a cost, He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Race with Him to endless life. He will hold me fast till our fate is turned to sight. When He comes at last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Amen. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all Salamat, Panginoon, sa doktrina ng pagkabuhay na maguli. Sapagkat walang saysay ang iyong kamatayan kung ikaw ay nanatiling patay. Subalit, matapos ng 3 araw, ikaw ay nagbangon mula sa mga patay. Patunay na tinanggap ng Diyos Ama ang sakripisyong handog, ang kahalili, ang kapalit sa mga sino mang makasalanang magsisisi at magtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Subalit hindi natatapos doon, O Diyos, ang iyong pagliligtas. Maliwanag sa iyong salita ang 3,000 mga nagsisi, nagpabautismo at naligtas ay hindi nagkawatak-watak. Bagkus sila ay pumisan, nagbuklod sa iglesia, sa kalipunan ng isang komunidad ng mananampalataya. O Diyos, nawa ang mga tunay mong mga hinirang, ang iyong mga anak
na nakaranas ng pagsisisi at nakaranas ng saving grace of your death on the cross. Sila na nagpahayag na nakatlasap at nakatanggap ng pagpapala ng kaligtasan ay hindi mananatili sa kanilang mga pribadong propesyon o pagpapahayag. Subalit, naway isipin nila at makita nila na ayon sa iyong mga salita, kinakailangan na sila'y maging kabilang sa isang iglesia, sa kalipunan ng mga mananampalataya. Kalipunan ng mga mananampalatayang naghahangad na lumago, naghahangad matuto, naghahangad na yumabong ang pananampalataya, nakikiisa sa gawain ng pananalangin, ng pagsamba at pagpuputol-putol ng tinapay. Ito ang ebidensya na ikaw'y nagligtas at ang iyong mga nililigtas ay hindi po nagkakawatak-watak, bagkus sila ay nabibilang sa isang visible local assembly. Kaya nawa, O Diyos, tawagin mo ang iyong mga hinirang sa pagsisisit pananampalataya at ibukod sa mundo at ibilang sa kalipunan ng mga mananampalataya. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig na pinatunayan sa krus ng Kalbaryo at ang banal na Espiritu na siyang tumawag sa pagsisisi at pananampalataya, na siyang patuloy na nagbabanal sa bawat mga Kristiyano sa kanyang paglakad sa mundong ito na makasalanan, na bagamat kami nahuhulog na tutukso, ang banal na Espiritu ang nag-aakay upang kami ay tumayo at bumangon at magpatuloy. Ngayon at sa muli naming pagkikita, siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ating mga, again, pagbati at announcement. We just finished ahead of time, so we have some time for more fellowship, and we would like to recognize the presence of our first-timer, of course, ang Abbott family, no? Si Ma'am Susan, si Mama Susan at si Tim, no? Maraming salamat. Masayang-masaya po ang ating kapatid na si Mark, no? Hanggang tengang kanyang ngiti. At si Tim, at si Ate Eda. Yan. So sila rin po. Welcome po sa TNC. Of course, ang ating mga regular attenders, no? Si Ate Daisy, no? Si Ransen, ang family po, ang family go, no? Si Joed, si Ma'am Luvet at si Jewel, no? Sino pa ba? Ayan, si Ate Yang nandito ulit, no? Welcome back sa mga attenders natin. Of course, ang Reyes clan, ang Reyes family nandito po. Sa darating pong last Sunday ng April 26, we will have our 2 services. Sa umaga po, 10 o'clock, at sa hapon, 2:30 for our regular Gospel Hour service. Pero pagdating po sa Mayo, ay wala po tayong Gospel Hour because it is our church anniversary celebration. So, kayo po na mga regular attenders ay very, very much welcome to attend both Sunday or both services, or pwede po kayong mamili para po sa pagdalo sa darating na susunod na buwan. Also, again, announcement para po sa mga TNC men and women, kasama po ang mga regular attenders, you are very much welcome for our breakfast fellowship this coming April 18. No? Sa Sabado na po ito, 8 o'clock hanggang 11 o'clock ng umaga. Last March po ay hindi natin nagawa ito dahil may social event. But this coming Saturday ay ating pong ibabalik ang ating men and ladies fellowship. Again, sa mga bata po, no, bakasyon na po ng karamihan ng mga high schoolers at elementary, sa May 7 to 9 ay magkakaroon po tayo ng children's DBBS. Ito po ay May 7, 8, 9, Webes, Biyernes, Sabado, 9 o'clock hanggang 12 o'clock dito po sa ating gusali. Kailangan po natin magpatala. No? So, pwede na po tayo magpatala, magpa-register para po malaman natin ang bilang sa ating talaan. Also, sa ating pong mga singles dito, 18 years old and above, you are very much welcome. Open na po ang registration for Rebap
Reformed Baptist Singles Camp sa June 12 to June 13. Ito po ay, ang target natin ay 120 campers. So far po, by 1 week registration, nasa 70 plus na tayo. So wag ho kayong masaraduhan. So please, tayo po ang host. So ating mga singles dito, 18 years old and pataas, you are very much encouraged to join dahil tayo po ang host at mas mainam po na mas marami tayong mga makadalo since tayo ang host at organizers. So mamaya po, after lunch, we will have our prayer meeting sa ating pong patuloy na pag-o-observe sa araw ng Panginoon. Happy birthday kay Nanay Seni sa Tuesday at belated happy birthday kay Papa Roman kahapon. Wala na bang birthday celebrant this week? Yun lang atin. Okay, so magandang tanghali po sa inyo lahat at magkaroon ho tayo ng fellowship.